Si Nene Bacale na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa 1st District, tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Pwede pala yun, Comelec? Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Mukhang totoo lahat ng mga sinabi ni VP Sara Duterte nung nag-live siya at pinagmumura niya ito, si Tambaloslos. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi Ayun. wala kang kalaban sa Tacloban. O, di ba? Hindi ka nga dumadaan ng contest eh kasi wala kang kalaban sa Tacloban. O, ito yun. There is nothing in you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Walang bubuto sa iyo. Dahil sa sinabi ni VP Sara Duterte, nagkakaroon na tayo ng idea kung ano ba talaga ang tunay na kulay nito ni Martin Romualdez. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Grabing karapala na po ang ginagawa nito ni Martin Romualdez. Dahil nga po mga lodi, ang nag-iisang katunggali po niya sa pagtakbo bilang congressman dyan po sa 1st District Tacloban ng Leyte po mga idol, dinisqualify daw po. Anak ng tinapay naman, oh. Ano nga po ba ang mga dahilan nito? At bakit po nagkaganto, mga lodi? Mukhang nagkakatotoo po ang mga sinabi ni VP Sara noong nakaraan pong live video niya na ito nga pong pinagmumura niya si Martin Romualdez, si Risa Araneta, si Bongbong Marcos Jr. Dito nyo po malalaman kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo o yung mga tansong talangka dyan. Tumasa naman yung mga kilay. Panoorin nyo muna tong video na to. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang naman talaga. O eto mga lodi dito natin mapapatunayan na meron nga pong katotohanan ang mga sinabi ni VP Sara Duterte nung nag-live siya. Eto po't pakinggan po muna natin si Attorney Vic Rodriguez ukol po dito sa pagdidisqualify po kay Romelda Nene Bacale na nag-iisa pong katunggali ni Martin Romualdez dyan po sa 1st District Tacloban mga idol. Eto po. Maging alert sa eleksyon, baka madaya lahat ng lineup ni PRD. Hindi po malayo yun. Speaking of, ngayon lang po ay binigyan ako ng kopya. Diyan po mga kababayan sa 1st Legislative District ng Leyte. Nakausap ko po yung abogado ng ating kaibigan, si Nene Bacale. Yung kandidatong independent at may isugdino bilang kongresista. Tinanggal po siya, hindi po siya sinama doon sa sample ballot na ipinakita ng Commission on Election. Kanina lang ho niya nalaman ito kahapon. Pwede pala yun mga idol. Kung hindi ka nakapasa o dinisqualify ka, malalaman mo after ma-print yung mga balota, di wala ka ng habol nun. Mautak din no? Pero mga lodi, ito yung malupit dyan. Pakinggan pa natin si Attorney Vic. Si Nene Bacale na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa 1st District, tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Bagamat doon po sa linabas, certified list of candidates ng Commission on Election, ito po may hawak tayo Kasali po. Ayan kasali po si Nene Bacale dyan po sa listahan ng qualified sa pagtakbo po bilang kongresista sa ating bansa. Tapos mga idol, dito po sa pag-imprenta ng list, dyan po sa mga tumatakbong kandidato, bigla pong nawala ang kanyang pangalan. Pero di umano, qualified daw po siya mga idol pero sa huli, malalaman na lang po niya na na-disqualified po pala siya. Wala na pong habol mga idol kasi na-imprenta na po yung mga balota. Ang galing talaga magmanipula ng administrasyong ito. Si Nene Bacale, sinama po ng COMELEC yung kanyang pangalan dito sa certified list of candidates. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Di ba mga lodi? Ang luping talaga nitong administrasyon na ito. Yung akala mong malinis ang darating na eleksyon dahil nga po bagong Pilipinas, bagong muka lalong po pinakita nitong administrasyon na to kung gaano po kadumi ngayong darating na halalan. React na mga utak talangka dyan ng mga tanso. Hindi ba totoo? Di ba? Kwalipikado tapos biglang na-disqualified?
O, asan ang hustisya dyan? Dahil ba, itinaas ni Tatay Duterte ang kamay nitong independent na lumalaban sa Tacloban na si Romelda Nene Bacale. Kaya, ipinatanggal. Kaya mga Lodi, sa susunod kong ipapakitang video sa inyo nung sinabi ni VP Sara Duterte, hindi malabong totoo talaga ang mga sinabi niya doon. Dahil nga dito, sa issue na ito, mukha nga totoo na ito si Speaker Martin Romualdez nagmamanipula lang. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Pwede pala yun? Na hindi ipapaalam sa'yo na ikaw ay diskwalipikado? Tapos ipapaalam na lang sa'yo nung nakita na nawala yung pangalan mo sa balota? Pwede pala yun, COMELEC? Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Grabe. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. May nagreklamo, ibig sabihin. Dahil nga po, ang pag-transfer daw po nito sa isang distrito ni Romelda Nene Bacale, meron daw pong conflict o meron daw pong problema. Sino yung nagreklamo? Siyempre, sino ba yung kalaban niya dyan? Anak ang tinapay, para naman tayong di na grade 1 yan, no? Basic po iyan sa ating saligang Basic. batas. Yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Klaro ha, naglabas ang COMELEC ng listahan ng mga kwalipikado at kasama po doon si Romelda Nene Bacale na magiging kalaban po ni 1st District House Speaker. Anak na tinapay naman, oo. Klarong-klaro naman, halatang-halata. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Alam nyo na, mga Lodi, kung ano yung sinasabi ko sa inyo, na mukhang totoo lahat ng mga sinabi ni VP Sara Duterte nung nag-live siya at pinagmumura niya ito, si Tambaloslos, si Lisa Araneta, at saka ito si Bongbong Marcos. Uulitin ko sa inyo, baka nakalimutan nyo. Ito yung sinabi niya, ha? Maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingnan mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi Ayun. wala kang kalaban sa Tacloban. O, diba? Hindi ka nga dumadaan ng contest kasi wala kang kalaban sa Tacloban. O, ito yun. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo, ang mga kalaban mo. Ito na. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilihin ko lahat ng tao ng pera. E pobriman mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Mananalo na po siya ngayon, VP Sara Duterte, dahil nga po pinadisqualify po ang kanyang nag-iisang kalaban. Tinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso. E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Kaya mga Lodi, kung ako sa inyo, yung mga nakatira dyan sa Tacloban, nako, mag-isip-isip na po kayo mabuti. Kung ako sa inyo, magboses na po kayo. Bakit po hinayaan ng COMELEC na madiskwalipika? Ito po si Romelda Nene Bacale, na alam naman natin na magiging mahirap na kalaban ni Martin Romualdez ngayong darating na eleksyon. Pero ito nga, ginawa na po nila ng paraan mga Lodi. Dahil sa sinabi ni VP Sara Duterte, nagkakaroon na tayo ng idea kung ano ba talaga ang tunay na kulay nito ni Martin Romualdez. At mukhang totoo po yung sinabi niya kasi dun sa listahan na sinabi ni VP Sara Duterte, pinapakidnap daw po, hinaharas, binabayaran yung iba, tinatakot. Ito mga Lodi, anong tawag dito, di ba? Panghaharas ang tawag dito. Kung hindi man po si Martin Romualdez, sino ba ang ituturo natin? Sino ba ang magtatangka na magreklamo dyan po sa kanyang residency? Kung may problema mga Lodi, ba't hindi po siya in-inform ng COMELEC? Nalagyan po ba ang COMELEC? Tanong lang po ha.
Anak ng tinapay naman, oo, hahayaan niyo po ba na walang kalaban ng isang gantong klaseng kongresista dyan po sa inyong lugar sa Tacloban? Kung ako sa inyo, mga idol, magboses na kayo. Huwag niyo pong hayaan na puro crocs ang mamuno dyan sa lugar nyo at siguradong wala pong magiging improvement na mangyayari dyan sa inyo. Anak ng tinapay naman. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Mukhang kaabang-abang po talaga itong 2025 election dahil nga po dito pa lang pinararamdam na nila kung gaano po nila kaya panghawakan ang darating na election. Nakakatakot po talaga tong administrasyon na to. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin!